2 Timothy chapter 4 verse 2. Akong giyang matayusa sa pagpanindog. Atong dunganan, 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ready, begin. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Ampo ta, dalaygon bala na mga Dios, tiga sa mong kinabuhi. Lord God, salamat nining sa iyong kautuhon. Salamat Ginoo sa mga panalangin, salamat sa panahon nga imong gipiyal ka na, maudin kami makasimba, makadungog, makahimaya. Dios imong ngalan Ginoo, salamat Ginoo sa mga panalangin, salamat sa kabaskog sa panglawas, din ikaw nagalaw ka na mo karon nga makasimba, makahatag og himaya diya kanimo tungod kay mo man among dakong purpose diri sa kalibutan, pagdayeg diya kanimo ug paghatag og pasidungog sa among pagpadayon Ginoo. Ikaw among ginapray kanimo nga ang balang espiritu may magdumala karon, ikaw maghatag og kaalam nga langit nun, abrihan mo kasing una nga kani masabta namo, ma-apply namo sa among kinabuhi o kani madala namo sa among matag-adlaw nga panginahanglanon og sa among panatag-adlaw nga panginabuhi diri sa kalibutan. Salamat Ginoo sa among panalangin, gamitay kining ubos nga nalagad Ginoo, pasiluwa kami sa mga kalapasan, kini akong gisalig pasalamatan sa balang ngalan ni Jesus. Amen. Okay no? So ang atong title maigsoon is Preach the Word. God's sovereign voice to dead hearts made alive. So Bisaya pa, iwali ang pulong. Okay? Take note, maigsoon na, dili na to kalimtan nga ang pulong mo si Jesus Christ. Actually, magmalipayon gid ko nga aduna gid ko ikaabag diri sa simbahan. Okay no? So preach the word. Mo ni akong topic karon maigsoon, iwali ang pulong tungod kay mo man ang ato ang labi na sa amo nga gisangunan, no? Kani si pastor, ako og tanan nga mga gigamit sa Ginoo nga muwali. Kinahanglan muwali, dili mi magpakaamang. Preach the word, no? Iwali ang pulong. Unya dili basta-basta nga pulong kini. Tungod kay ang pulong ingon diha nga and the word became flesh and dwelt among us. Kinsa ni nga word? Si Jesus Christ pa ni. So dapat mahilan nato og ayo si Jesus Christ atong sinati ato ang absorb or atong masabtan og pag-ayo kung kinsa si Jesus Christ. Giunsa ta niya pagluwas, giunsa kaniya pagtubos liwala sa atong pagkamasala. So preach the word, God's sovereign voice to dead hearts made alive. Bingkag sovereign maigsoon siya, iya, ngikan kaniya, pinaagi kaniya, ug ngadto kaniya. It means siya ang author. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. God's sovereign voice, so iyang tingog maigsoon, gagamiton lang mi nga mga speaker ani. God's sovereign voice to dead hearts. Bingkag dead hearts, Jeremiah 17:9, for the heart of man is deceitful above all things. Sabi saya pa, mangingilad ang kasing-kasing. Abi na maging sakto naging kainig, dagan na biktimaan ang kasing-kasing maigsoon. Pita maigsoon, mangingilad. Mingkag mangingilad kanang abi ni maging sakto na, abi ni mo na. Pero ang kasing-kasing is deceitful. Sabi in English, no? Mangingilad or malimbungon. Gani pagkasuko ta nga gapalita og 1 port central pero atong gitimbang sa atong balay wala na 1 port. Di ba? Malimbungon ang term ana. So, God's sovereign voice to dead hearts made alive. Unsay gibuhat ka giunsa ka pagbuhi sa Ginoo? Diya sa 1 John 5:12 no, nga ang nakapanagiya sa anak adunay kinabuhi kinahanglan kabuhion maigsoon. Take note, dili balihon nato ha, nga dapat magtuo ka ayha ka mabuhi kun dili buhion ka ayha ka mo tuo. So atong tema, the necessity, authority and power of God's word and how only God by His sovereign grace enables sinners to understand and receive it. Pinaagi ra gyapon sa gahom sa Dios nganong kita makadawat, nganong kita makasabot o kita nganong makasabot ni ining mga pulunga, no? Pinagi ra sa Ginoo. Actually ngani maigsoon ang faith is ang uban manggod mas nag-focus sila sa faith, no? Nag-focus sila sa ilang pagtuo kaysa Ginoo. Ang pagtuo di ay gikan sa Ginoo. Mo direct sa Ginoo. Akong pasabot maigsoon is ang author sa faith nga naa sa imo karon ang Ginoo. Mo nang angay nato pasalamatan. The necessity, ang pagkakinahanglan, ang authority sa faith, si Jesus Christ, no? Siya ang author and the power of God's word, ang gahom sa Dios sa iyang pulong and how only God, mayingkag only God siya ra ang author, no? Dili ta pakiglabot ani, dili ta maka ambag nga for example, adunay kaon, no? Naa naman nag-sponsor na unsa pa may ikaambit. Ang imong ikaambit ang pagkaon. Di ba? Mo ni ang pulong sa Ginoo maigsoon, igo ra ta mo kaon, igo ra ta mo sabot, igo ra ta mo dawat sa iyang grasya. Uban mo gud kay idugang pa nila ang ilang kakayahan. For by grace are ye saved through faith. Ngunang naa kay faith
kay gitagaan ka grasya, no? Enable sinners to understand, dapat makahibalo ang makasasalaan eh. So, pasalamat ko kay naa po yung mga angkol nako, gawali na po sila diya sa mga karsada, no? They enable sinners to understand and receive it. So mo nagingon nga, how shall they hear without a preacher? Ang uban manggod kay nagtuo nga maluwas po din sila pinagi sa pagwali. Dili. Pahibawon tong mga tao. Kanay mga regenerated ya pero kulang lang sa pagpahibalo. Uy, dinawas ka. Pila rin pag-ingana. Di ba? So kung mo response, very good. Pero dili, ay nagpugsa. No? So 2 Timothy 4:2 matong giingon. Preach the word. Iwali. Be instant. So, kani nga word is gikan ni kang Paul, no? Apostle Paul, nga it is the Paul's final charge to Timothy. Iyan ning gisulat ngadto kang Timoteo. Urgent it means kinahanglan karon dayon. Weighty, bugat kaayo and timeless. Kay ngano kamatyonon na siya ani nga part. Mo ning gisulat day niya ngadto kang Timothy. Preach the word, not opinions. Dagan kay gawali karon opinion ra sa pastor. Ang ilang kwan, isa ra ka verse, hanto daw man na lang ang wali. Isa ra gyapon ka verse ang iyang gigamit. No? So unsa ano to pag-prove nga tinuod nimong gipang istorya? Og verse nga unsay makapamatuod ya. Dili kay opinion na din sa tanan, opinion. No? Not opinions, no? So balikon ko, preach the word, not opinions, not philosophy. Not human wisdom, but God's word. Why? Because man is not merely sick. Ang tao dili wala nagsakit sa ako na ning gibalik-balik kapilero sa mga iya sa Ginoo kinahanglan nato ni masabtan pag-ayo. No? Kung sa sundang pa ni dapat bairon ka aron ka hait. No? Because man is not merely sick, dili siya nagsakit lang kundi he is spiritually dead. As taught in the doctrine of total depravity. Kapila na ko nagstorya ng migsoon ang total depravity tungod sa walay kakayahan sa tao, kinahanglan ka unahon sa Ginoo pagtandog, aya ka maka duol sa Ginoo. No man can come to me except it were given to him by my Father. No? Therefore, only the living word empowered by the Spirit of God can bring life. No? Only the word, the living word. So Jesus Christ, no? Empowered by the Spirit of God can bring life. Marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Kapila na ko nagabalik-balik mga ison. Aron masabtan niyo, unsa niya ng born again? Nganong na ay born again? Religion ng born again? Or pangalan ng born again? Unsa niyo religion? Born again. Unsa niyo religion? The absolute authority and necessity of God's word. So God does not suggest. Ang Ginoo dili ga suggest ha. We are commanded. Lahi ang suggest, lahi ang command. God does not suggest. We are commanded to preach the word. Kinahanglan di iwali. Wala tagi suggestan nga, i-suggest ko ha, pwede ka mawali. Dili nga na. Kung dili, gi-command ni. Go ye therefore and teach all the nation. So, una is, the word is God. Breathed and sufficient. Mabasa na siya sa 2 Timothy 3:16-17. No? Scripture is inspired and sufficient for all things. Isaiah 55:11. God's word never returns void. Pwede nga ang pulong sa Dios mamakawang. So, the preacher's authority is not in himself. Dapat ang iyang authority sa pastor or preacher dili sa iyang kaugalingon, but in the word he proclaims. Munang unsa na to pagpamatuod karon nga iya ni sa Ginoo? Di mo ba sa tag-Bible? Kaduha, faith comes only through the word. Sa Bisaya pa, ang pagtuo moabot lamang pinaagi sa pulong. Kinsa nga pulong? Si Jesus Christ, di ba? Romans 10:17. Faith cometh by hearing. Kinsa nga hearing? Hearing from the word of God. It means ang author sa faith ang God. Dili ka makaangkon sa faith sa imong kaugalingon. No word, no faith. Okay? No preaching, no salvation. Humanly speaking. No, ang uban kailan ning gagamiton sa eternal salvation. So dapat di ang pag-preach, pagpahibalo, dili sa pagluwas. Take note, make son, ang preaching dili sa pagluwas kundi dili sa pagpahibalo sa mga linuwas. Kinsa man tong mga linuwas? Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. 2 Timothy 3:16-17, ingingon dia, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, take note, make so on, that the man of God. Dili day ang Bible kay para sa tanan. Kang kinsa day? Para sa mga tao sa Dios.
may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ata magbase sa atong maing binuhatan sa Bible. Isaiah 55:11 nagingon, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Ingon ang Ginoo. It shall not return unto me void. Kung unsa iyang gisulti mahitabo gina. Dili pwede nga ay wa man nito oy Ginoo. No, dili pwede maingon ang pastor nga sa Ginoo nga Ginoo wa man nito akong giwalihan. Dili pwede na. Once nga ang Ginoo mo trabaho, epektibo na. But it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing where to I sent it. Kung kinsa iyang gipadalaan, madawat gina sa iyang padalaan. Irresistible grace ang tawag nga namigsoon. So Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So di basta-basta ang pagwali migsoon, pulong sa Ginoo ang ginawali, dili opinion, dili ang imuhang philosophy. So ikaduha nga punto, man's inability, so ang walay kakayahan sa tao, why we cannot understand on our own. Ngano di ta pakasabot sa atong kaugalingon nga pang panabot. The doctrines of grace begin here. Gitawag og total depravity. A man is spiritually dead. Patay. No, may patay. Kapila na ko example ana nga ang patay gani siya. Dili pwede nga imo nang paimnon og paracetamol para mabuhi. Or unsa pa nang mabuhi. Or kanang gagamiton sa doktor. Bago lang ko nakaibalo nga ang heart di ay adunay kuryente. Mo din ang tao kung mamatay gakurintihan. Kita mo atong clear. Nay kuryente ang heart. Once nga mo hinay ang kuryente sa heart, mo tong hinay ang pitik. Labi nagbaga kay imong dugo, mo din nagahangakon ang tao kung mo nang dialysis kay gahangakon. Ngano gadahangakon man? Bagal na kay ang dugo kanang sticky. Lapot na kayo. So galisod ang heart karon og pump kay grabe naman ka. Lapot. Lapok na kayo kanang grabe na gid ka tibugol or kanang mura nagbabulgam ba? Or Gileas. So unsa ang pagpump ana sa heart? Amo tong kay dialysis, ibalik og kanang limpyuhan balik. So man is spiritually dead. Ang tao day patay espirituhanon. Sa espirituhanon, no? Ephesians 2:1, dead in trespasses and sins, a dead man cannot respond. Bisan pag unsaon nimo naghangyo diha. Bisan pag unsaon nimo nagluhod-luhod, tuok or unsa pa imong gamiton diha para mahadlok siya, di na siya mahadlok. A dead man cannot respond. A blind man cannot see. Take note Migson. A blind man cannot see. Sama sa akong example, libre alang sa tanang buta. Gisulat diha. Na usa ka kan-anan nga libre alang sa tanang buta. Abi niyo Migson, sa ilang kamaro naggamit sila shades. No? Gikuha nilang shades. Suot din sila shades og nagkuwag sungkod. Sulod din sila, balat sila gaon, balat sila gaon. Sa diyang hapit na sila mugawas, no? Nanarapan na silang baba. Salami kayo. Paggawas nila, gipaninglan, ops, bayad. Unsay bayad nga libre ni sa mga buta? Amo nakabalo, kana di ay. Oh, nakakita ka, no? Kung yung pasabot Migson? A blind man cannot see. A natural man cannot understand. 1 Corinthians 2:14. Alang sa mga dili linuwas, ang kaasuyan sa cross binuang alang nila. Unsa man ang natural man nga term? Ang natural man it means walay espiritu ba? Tawo ra og kalag ang gadumala siya karon. Og take note Migson, adunay espiritu sa kalibutan. Ephesians 2:2, mabasa nimo na siya nga ang espiritu nining kalibutan na mo'y nagdumala nila. Unsa ilang gadumalaon? Kanang mga magpakasalaay. Katong mga buhat sa ilang mga ancestors. Mo tay ilang ginabuhat. The natural man rejects God's truth. Mo nang ang tao lang imong walihan kanang wala buya sa espiritu, dili niya na i-absorb. Di i-reject kaniya. Unsa mo religion? Primitive. Pili-pili man na inyo, no? Mga doktrina man na sa yawa mo din ang ingon nila, no? So ingon sila diha, 1 Corinthians 2:14, the natural man does not receive the things of the spirit. Kung namoy madunggan Migson nga maingon anang doktrina sa yawa, ipani diri. Tanawon nato og doktrina ba? Ipa-prove lang sa iya ha. Ipabasa sa iya ha og ipaanhi diri. Gusto ka istoryahan ni pastor, no? Gusto man ka kanang i-prove lang, ipangutana lang basig nalibog lang ka. Di man ka awayon. Ana lang. Kanang adunay gusto actually kabalo ko nga daghan kay gusto gatuon ani. Pero di nila kakatugkad tungod sa tawhanong kakayahan. Abi manggod nila nga makaya nila tugad ni. Abi lang makaya ang Bible sa ordinaryong tao, dili. For the man of God ang giingon diya Migson. The natural man does not receive, no? So we depend on our own understanding. We depend not on our own understanding. Di ta magbase sa atong kagalingon kakayahan. Proverbs 3:5, trust, ano na? Proverbs 3:5? With all thine heart and lean not unto thine own understanding. Uban kay abi nagkaya na nila.
Mo nang uban ka depressed kay abi nila ang tanang butang kaya nila i-handle. Nalimtan nila ang Ginoo ang ga-control sa tanan, gatistingan nila control ilang kaugmaon ilang kaugalingon. Human wisdom cannot grasp divine truth without divine help. Ang tao sa tinuod lang, dili na siya makaangkon sa wisdom kung dili ihatag niya. Dili makaangkon sa wisdom kung iyang kaugalingon lang ang basihan. Take note si Nicodemo, kahit ganito mga tao, dito basta-basta, a ruler of Jews, pero grabe siya, wakasabot. Marvel na ta, siya to di, ye must be born again. Unsa ko pagbuon again lagi, nga tigulang naman ko. Magkasunto ko sa tiyan sa kumama. Unsa gitubag ni Kristo na pod? Unsa, magtutudlo ka, apanwa ka kasabot, niining mga butanga? It means, dili garantiya nga bright ka nga tao, makatugkad ka sa pulong sa Ginoo. Ephesians 2:1, and you hath he quickened who were dead. Take note, Mike Son, dead. Wala sick, wala gi panuhot, kundi dead. In trespasses and sins. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Muna akong pasabot, Mike Son, ang uban ka focus sa faith. Wa sila nag-focus sa Ginoo. I hope nasabtan ninyo, Mike Son. Lean not unto thine own. Ay, nasayop ko ba? Wa siya kabalong ang Ginoo gipasaylo na sa daan. Unsa ingon ni Jesus Christ, John 19:30, it is finished. Nabari finish nga magbalik-balik ang iyang pagpasaylo nimo. Gipasaylo man kaniya Migson. Sa tinod lang. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ikaw na Migson, siya ang gagayad nimo. Yes, we can fall. We might be fall, but take note, God is open willingly. Openly at all times. Dili ang pare sa tao nga mapandol lang kaisa adi na din gapamansin. Ikatulong nga punto. God's sovereign work, how He makes us alive to understand. Giunsa ta niya para makasabot ta? Unsa na nga trabaho sa tao? Dili. God's sovereign work. Buhat sa Dios sa iyang kaugalingong desisyon, dili ato. Dili sama sa uban nga ginawali nga desisyon karon lagi. No? Luoy kay ka. He is a beauty of grace. God does what we cannot. Ang Dios nga gabuhaton dili nato na mabuhat. Regeneration. So, unsa na regeneration? Ako na ning giagian gyapon pila na ka Domingo. God gives life first. Sa Bisaya pa, ang Dios gahatag sa kinabuhi pag una aya ka makarespond. John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unsa nang see the kingdom of God? Gani pa ang Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom. Nya, nakita nimong langit, nakita nimo ang palasyo, nakita nimo ang mga diamante, ang mga doorknob, nakita nimo ang unsa nang carpet nga gagian nato ugma dito, dili na mao nga kingdom ang iyang pasabot. Ang kingdom, it means tanan nga aspeto may tungod sa Ginoo di nimo na masabtan hantod nga di kabuhion. Mo nang gipasabot niya kan Nicodemo. Ephesians 2:4-5, God makes us alive together with Christ. No? We don't understand to be born again. We don't understand to be born again. Di na kinahanglan nato sabton para ma-born again. Kundili, i-born again ka para ka makasabot. Usay ka balihon We are born again so that we can understand. No? We are born again so that we can understand. So, God opens the heart to receive the word. Ug ako gining nabasahan maigsoon, Acts 16:14, diri gyud biblical gyud ang pangalan ni Auntie Lydia. Tambasahon. Among those listening, taliwalan niya itong ng mga naminaw, was a woman named Lydia. So, si Auntie Lydia ni. A dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart. To unsa? Respond to Paul's message. It means, ang Ginoo ang moabre sa imong kasing-kasing, siya ang muunag abri nimo, dili kay ikaw mo abri. Para imong dawaton, dili. Ngano? Kisa ni abri? The Lord opened her heart to respond. Aya ka makarespond, i-open sa kas Ginoo. Trabahoon sa kas Ginoo, aya ka mo respond. Sa unsa? To respond to Paul's message. Katong ipangwali ni Apostle Paul, ayha niya nadawat, ayha niya nasabtan kay gi-open sa Ginoo iyang kasing-kasing. John 16:13, howbeit when the script of truth is come, he will guide you. Ang kamatuoran mo guide nimo into all truth,
For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Ikaw-pat. So, the power and purpose of preaching the word. Unsa kuno ang gahom, unsa kuno ang kapuslanan sa pagwali sa pulong. Why we must preach constantly? Ang uban manggod kay nagtuwa ning doctrines of grace nga ay pinili naman di ay di naman di kailangan muwali. Ay pinili naman di ay di naman kailangan tuo-tuo nila dia. Ay pinili man di na kailangan iwaling repentance dia. Mo ilang pagtuo. Pero nga ni Mixon. Why we must preach constantly? In season, out of season. Uban kay muwali ra ganahan. A season, out of season, naaka or wala, muwali ka gayud. Siya pasabot niya na. The word convicts and corrects. I-correct ka sa pulong Migsoon. Usahay lang ang tao gayag ulo, gayag tungol, dili gapato. Di correct na, di gyapon. James 1:18. Of his own will begat he us with the word of truth. Salvation is not man choosing God. Ang kaluwasan dili ang tao nga mo'y mupili ngadto sa Dios ha. Take note Migsoon sa gibuhat ni Adan sa dihang nakasala na sila. Si Adan ba'y nangita sa Ginoo? Dili. Ang Ginoo, Adan hain mo. Di ami diri, no? Imba ka tagulos. Nakakaon day mo. Kini mo kung babae. Hindi basol ng Ginoo. Nganong gitagaan siya babae. Di ba? Una nangita ang Ginoo, dili si Adan. Ingana ang tao motago og makasala. Salvation is not man choosing God. Unsa niya pag-choose? Unsa niya pagpili sa Ginoo nga nakasala man siya? It is God using His word to bring His chosen to life. Pinaagi sa gawom sa Dios o gugma sa Dios o grasya sa Dios ang nagpatigbabaw para ang usa ka makasasala dalon ngadto sa kinabuhi. In short, ang tao di makabuhi sa iyong kagalingong kinabuhi. Mana siya Migsoon. So ikatulo, the word sanctifies believers. John 17:17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Kamatuuran. So, ingon diya sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Lahi ang soul, lahi ang spirit. Unsa ang soul? Mo ni imuhang kalag. Mo ni imuhang batasan o kalag na. Mo na imong pride, kalag na. Kana imong intellect, emotion, and will, kalag na. Ha? Mo ni siya ang imong pagbati, that is kalag. Kaya kung mamatay ka, wala na kay pagbati. No? Diri gipakita Migsoon nga ang soul ug spirit lahi. Ang gitawag og death kay separation. Separation from the body and the soul and spirit. Unsa di ang body? Mo ni ang vessel. Did you not know that your body is the temple of the Holy Ghost? So, mo ni ang templo, mo nang atong angay ampingan. Unsa ang spirit? Mo na siya ang gikan sa Ginoo. Mo na at balaang espiritu nga maoy giya sa ato karon. For those who are led by the Spirit of God, they are the children of God. Mabasa? Romans chapter 8 verse 14. And of the joints and marrow, lahi ang lawas, ang pasabot niya ng joints and marrow, lawas ni. And is a discerner of all the thoughts and intents of the heart. Bisan nimo kasing-kasing hibawan niya. No? Mo nang usahay maigot ta sa pulong sa Ginoo, sakit. Mahiwa ka gyud, sakitan ka gyud. Masamad ka gyud. For the truth hurt but not harm. Unsay pasabot? Ang kamatuoran sakit pero dili makaunsa. Nara din to nimo unsa niyo pag-absorb. 2 Timothy 3:16-17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Mo nang atong doktrina dapat naa sa Bible. No? Dagan ko ka debate sa ana Migsoon. Nga pag ako na ding basahon, ilan na ding dagan ding sila grason nga. Ay kuan man. Ay di alay tiwasa lagi diara ba? Yung kasukuay ka. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, pagpamadlong, for correction, pagmatulid, for instruction. Mo nang instruction as Bible. Mo nang inanatang babasa or kung di ka kabasa, simba. For instruction in righteousness that the man of God, giklaro gid Migsoon, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ata magbase sa atong may binuhatan sa Bible.
James 1:18 nagaingon, of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Take note, Megson, ang kahoy nga di na magmabungahon gaputlon. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Mabasa sa John 17:17. Okay. John 8:32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Muna ako may soon confident kay ko, I am boldly say nga ang akong giwali kamatuoran because I am confident nga gikan ni sa Ginoo. Dili ni ako ang kagalingong ideology, dili ni ako ang kagalingong theology, dili ni ako ang kagalingon nga pagtulunan kundi pagtulunan ni sa Ginoo. Nga wala man kasabot ang uban mo nang maingon na lang sila nga doktrina sa Satanas kuno. Kay di na mo tuo, unsa di mo tuo. Ang pamatuod gani nga na kay kaluwasan nga mo tuo ka, tistingi gani gwali didto og nabay mo tuo nimo. Ingna dayon. Muna ko ang gipangutan na dayon. Kung tinuod pa ang kaluwasan pinaagi ra sa pagtuo, sa imong kaugalingong pagtuo, tistingi dito sa plaza. Out of 10. Tanaw bagnay isa. Pamatuod na to. Dito siya kahilom lagi ba? Di gili ta kabuot sa tao. Dili. Dili mo pugos ang tao mutuo nagdili. Gawas ko imo ng tagaag motor. Mutuo na. Tuo na pila ka Domingguhan. Pertingala ka nawala na dai. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Dayton maigsoon ang kaluwasan pinaagi kang Jesus Christ. Pero dayton maigsoon naingon po si Jesus Christ nga walay makadawat nako, walay makaduol nako gawas kung kini itugot sa amahan. Vice versa, walay makaadto sa amahan kung di pinaagi ni Jesus Christ, wala po'y makaadto kan Jesus Christ kung dili i-allow sa amahan. Kinsa man ang gi-allow maigsoon? So naay kalima, the importance of God's word to His people. Unsa day ka-importante ang pulong sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan? Pwede ra ba ni nga dili iwali? Pwede ra ba ni nga ilom-hilom? Pwede ra ba ni siya itago lang? Tago lang ta. Total, kabalo naman tas tinuod. Dili nga na migsoon. God's people do not live by entertainment. Ang inyong pagsimba dili ni entertainment migsoon na. Basig nag-expect mo entertain. Ay, sadakay sa wali. Nablis gid ko. Uban kay gahulat ug kan pag di din mailingaw sa wali kay di na din mabalik pagkaugma. Sunod Domingo. Dili nga ana ang pagsimba. Ang pag-ani diri is pagpaminaw, paghinlo, pag-meditate kung unsay angay nimo masabtan. Dili ka entertainment. Jokira ang pastor. Ay, jokira ay nadumduman. Pareha sa akong klase, para di makatulog akong mga estudyante, akong sagulan kamay og joke na pag-exam, ako ra po'y gabasolon nga kag may ilang score. Unsa yung nadumduman di kato imong joke, sir? Naura. God's people do not live by entertainment. Emotions, dili magbase sa emotion ha, dili ibase sa entertainment, dili magbase sa tradisyon. Uban kay tradisyon, sama sa ngig pangutana, ngano gasimba ka? Tradisyon na mugod namo. Nga musimba gyud og makadumdum mo. Mas dami ni makadumdum lang. But by His word. No? God's people do not live by entertainment, but we live by His word. The word is a lamp unto my feet. Psalms 119, 105. Matthew 4:4. For man shall not live by bread alone. Kinahanglan ng tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa iyang pulong. No? So, the word is our spiritual food. Take note, ang iyang pulong mo ang ato ang espirituhanong kalanon. Kadua, the word is our guide and light. Psalms 119, 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ikatulo, the word produces growth and maturity. Unsay pasabot? Ang pulong ga-produce kini gahatag og pagtubo og maturity. Unsay timelan nga ikaw ni tubo? Unsay timelan nga ikaw matured spiritually? Bisag unsay problema sa kinabuhi, kabalo kang adunay tumong ang Ginoo. That's spiritual maturity. No? Nga bisag unsay may tabo, unsay mga kalisdanan, unsay mga trial sa kinabuhi, nasayod ikaw nga adunay purpose ang tanan. Uban kay gabahay mahay dayon. Nakoy classmate nga sige po sa Facebook. Kainit. Tanan na yan gaka. No? Pag ulan po, katino. Kapaso. Reklamador. No? May pangulo, dili makareklamo.
Pag bulad pirmi ang sudan, bulad. Bulad na sad. Ug moingon lang ka ang bulad man, tao na sad, no? Reklamador. The word produces growth and maturity. Usa nga ikaw matawag nga mature ka nang di ka sige reklamo, di ka reklamador. Imo na lang nang ginapasalamatan. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo ko. Salamat sa kabulakan bisan tunokon ng uban. Uban kay sige reklamo, gwapo unta pero tunokon. Dili day nimo na tanan gipangayo ihatag sa Ginoo. Kung kabalo ang Ginoo nga dili day ikaayo nimo dinhi ihatag. 1 Peter 2:2, desire the pure milk of the word. A neglected Bible leads to weak believer. Unsay pasabot? Ang gineglect ko no nga Bible mo sangpot ngadto sa pagkamaluyahon nga magtotoo. Unsay kanang iyang neglect kanang di niya ga tumanon, di niya ga basahon, iyarang gai dumok dito sa kilid. A nourished soul is a word-filled soul. Munang mubasa ta, munang ang mga bata gakanta og read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Munang mo rin tag Bible. Study to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nabay yung mga simbahan may igsoon karon nga dili sila ipabasa Bible ng mga membro. Naa. Unsay ipabasa sila mga pamphlets o kanang mga ilahang mga brochures. Kay tanan dito muhaom sa ilahang gituuhan. Kay nga naman kay kung mubasag Bible, posible nga makabasa sila sukwahi sa ilang gituuhan nan maglibog. Munang kinahanglan ilang basahon kadtura ang ilahang gibuhat. Last one, the urgency of the command. Ang pagkaimportante sa sugo. Preach the word. Munang muwali ko, di ko magulaw-ulaw. Hadi ag kagayha ta makupal on man sa walong ko. Unsay pasabot ato? Sakto ba 'to nga binukid? Bagag naong, no? Kung sa Tagalog pa, kain lang mga walang hiya. Ang iya untang pasabot, kain lang unta nga walay ulaw-ulaw. Unsay ang gitagalog? Kain lang mga walang hiya. Di ko imo tong sabton, kaon lang mga bagag naong, di ba? Pero nga ni Migson. Preach the word. Iwali ang pulong nga walay ulaw-ulaw. Lahi man ko ang gatog pagkaon gahapon nagbike mi adto aga mi Kitanglad, no tiilan ra pud sa Kitanglad ya sa base camp. Na gihanggat na kog kaon, gihanggat nami. Bon man ako sa Jake. Mga una ay ulaw kay ulaw mi bay, no? Ulaw pa rin sulod na diretso, ha? Ni kuha nagplato. Ulaw kayo. The urgency of the command. Preach the word. Paul says, si Paul nagingon, be ready in season. Unsay pasabot sa season? Dili seasoning nga kanang bitsin. Season, be ready in season. Unsay pasabot sa season? When it is welcomed, or it means ginadawat sa uban, or ginadawat sa mga naakaron diri. Munay season. Unsa din ang out of season? When it is rejected. Muna ako may gisuon, muwali ko, motuog sa dili ang akong giwalihan. Ang uban kay pilion ra gid say motuo. Di ba? Ako dili ko kung makigdebate, akong tanawon yang pagdebate kung para ba na sa kamatuoran or para ba na sa pride. No, na may tao nga kabalo ni siyang sayop pero iya ging i-justify murag attorney. Nga bisan pagpildi na, bisan pagsayop na, pwede nang mudaog. Basta adunay wawards. Mo nang kasagaran mapildi sa kaso, walay wawards. Di ba? Kay kwarta ra man halos ang ipaistorya karon. The word must be preached whether people like it or not. Mo nay pasabot. Uban kay kanang say tawag na sugar coated para tsada kay paminaon. So tsada gid kay mo al pastor bay gakalingaw gid ko. Dili nga na. Dili entertainment ang wali. The word must be preached whether people like it or not. The truth is not determined by culture. Dili magbase ang kamatuoran pinagi sa culture or unsa pa diha, mga ritual dili. Kundi the word must be preached whether people like it or not. Be ready in season when it is welcomed. Out of season when it is rejected. Dagan tao nga ga-reject ani. Dagan kog nailan di aron. Nga ga-reject adto. Nganing atong pagtuo sa doktrina sa grasya. Unsa nang doktrina sa grasya? Ang author sa kaluwasan ang Ginoo, dili kita. No? Mas gipili nila ang pagtan-aw, pag-observe, paghatag o pagtagad sa ilang pagtuo kay sa Ginoo. Nga ang author sa tanan ang Ginoo man. Gikan kaniya, pinaagi kaniya ug ngadto kaniya.
dalaygon ang Ginoo. Mo man ang gingon sa Bible Mixon. 2 Timothy 4:3-4. Ang timelan nga dili mo dawat sa kamatuoran naa gisulat sa Bible. Excuse me. 2 Timothy 4:3-4. People will turn away from truth. Gisulat. 1 Peter 3:15 nagingon. But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always. Unsa ingon niya? And be ready. Dili kay adto ta, ay isa gamig pa ko. Ay isa kon pa ko. Be ready always to give an answer to every man that asketh you. Munang ginana ta mo study. Munang kani akong gina-share sa inyo maigsoon ang pulong sa Ginoo nga mas masabtan unta ninyo kay anybody nga wala karon sa ato ang pundok nga mangutana makatubag mo. Dili kay mag-oo. Oo, pareha naman. No? But sanctify the Lord God in your hearts. Be ready always to give an answer. Muna ako, nag-study gyud ko, nangayo ko kaalam sa Ginoo. O gipasalamatan nako ang Ginoo nga gihatagan ko niya og mga answer sa ako ang mga pangutana. O kung aduna may ugaling mangutana, nga mga nangapangutana na ako sa akong kagalingon sa una, natubag ko naman, ug ako tong i-share. Muna akong gina-share sa inyo karon may grabe akong study ani Migsoon. Yes, wala ko nag-theology, wala ko nag-seminary. But God supplied the all learnings and knowledge and wisdom nga gikinahanglan sa usa ka magtutudlo sa Bible. Be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of hope that is in you with meekness and fear. Ang uban kay isog ra kaayo pag debate. Pero pag pangutanon nimo na, samot kay inisog para dili siya pangutanon og ayo. Isog-isog dayon. Di na mao. Open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Sama ni Judas. No? Abi niyag ang kiss kay mo na to iyang pagkuan, pero ang meaning di adto kay mo na nito iyang pagbudi. Gipangutan naman man ana. Proverbs 27:5-6 mabasa to siya. Open rebuke is better than secret love. Pero mo mamay-son, Titus 1:13 nagaingon, this witness is true. Wherefore rebuke them sharply. Siya pasabot. This witness is true. Wherefore Titus 1:13 nagaingon, rebuke them sharply. Munang kung ako makaigsoon, kung manay mangutana sa kuha, unya kabalo ko ug kabalo siya nga dili na matuo, dili na insakto, open them. Open rebuke is better than secret love. That they may be sound in the faith para ang kamatuoran magpabilin. Nakoy usa ka ginalantaw permi sa una nga debatidor. Unsa ingon niya? Kung walay muwali sa kamatuoran, ang tanan mo tuo sa sayop. Tinood na may son. Munang ako mustore ko bahalag walay ganahan ako. Bahalag walay mamino nako. Muwali gyud ko may son sa kamatuoran. I know this is the truth. And the truth shall make us and set us free. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. How to divide the word of truth? Dapat you must understand the truth. No? So kayo mo nang masabtan magsaon, pero actually dili na makaya sa kaugalingong kakayana. Kinahanglan ni giya sa Ginoo. 2 Timothy 4:3-4, for the time will come when they will not endure sound doctrine. This is called sound doctrine, kanang the doctrines of grace. Kay bisag asa nga anggulo, di ka kakitag hiwi diha. No? Dili sama ni adtong panday nga gipangutana. Unsa man ni? Tuntunado? Tuntunado. Unsa man ni? Libilado? Libilado. Gigamitan ni eskwela? Eskwelado. Hiwi lagi? Hiwi lagi. Ay, klaro. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Di pwede nga mag-kumuplad sa nato ang sayop may ison. Di pwede. But after their own lusts, they shall heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away. Magmutalikod sa kamatuoran, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Unsa dito mailan karon nga ikaw naas kamatuoran? Ingon dire sa John 10:27-28, my sheep hear my voice and I know them, and they follow me.
Mo nang gasunod ta kang Kristo, mo nang gapaminaw ta sa pulong ni Kristo, tungod kay ikaw karnero. Kay ang kanding di pwede maminaw. Dili pwede nga ang kanding maminaw para mahimong karnero. Wala giingon ang Bible nga, oy, kanding ka man, ingani buhata para mahimong ang karnero. Take note, Migsoon, na karnero, na kanding. Walay rabbit diha. Walay unsa pa diha. Kundili ang gihulagway ni Jesus Christ is only the sheep and the goat. Ang goat sa iyang wala, ang karnero sa iyang tuo. Aha paingon ang goat, moto ang itong gitunglo. Ang karnero motong manunod sa gingarian sa Dios. Na, my sheep hear my voice and I know them, and they follow me, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither any man pluck them out of my hand. John 10:27 to 28. John 8:47. He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Nagiday dili maminaw. Nagiday dili mo too. Tungod kay dili day siya iya sa Dios. Pero dili na siya kanang declarative ha. Nga pag di maminaw di na niya sa Ginoo, namang goy uban nga di pa niya panahon. Because God has napod siya kaugalingon nga oras. Natay oras, napod siya oras. Yang kaugalingon. Pag dili to imo tong giwalihan, anyawa ni respond, ayo lang, pasag di lang siya. Time will come kung iyan na sa Ginoo muduol ka na kalit. Oh, nalay ka. Ay nagsabad ha. Di ba? Nainga na Migsoon nga tingala kay imong gi-invite sa una pero karon wala. Pag invite nimo wala pero later on sa pila ka mga katuigan kahit lang nagduol. Nainga na mga Migsoon. 1 John 5:12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Walay kinabuhi mo nang di gatuo sa anak. Kinsa nang anak? Si Jesus Christ. 1 John 5:20 mo nang pakasabot ta, mabasa sa 1 John 5:20, and we know that the Son of God is come and giveth us an understanding. Naghatag siya pagpanabot. Mo nang pakasabot ta. Kaya ang tao di lagi makasabot. Sa 1 Corinthians 2:14. That we may know Him, that is true. And we are in Him, that is true. Even in His Son, Jesus Christ, kinsa siya? Si Jesus Christ, this is the true God and eternal life. Dagan gatuan nga dili Dios si Kristo. Akong giwali diri ron Migsoon nga Jesus is the Son of God and He is God. Mabasa sa Philippians 2:5. 5, 6, 7. Mabasa nimo diya. Unsa day si Jesus Christ before siya nahimong tao? Matthew 13:11. He replied, "The knowledge of the mysteries," paminaw Migsoon ha, naagi day dili makasabot. He replied, si Jesus Christ nag-ingon, "The knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Nay wala tagai sa kaalam nga makasabot sa mga parable. Unsay parables? Mga sumbingay. Mga sumbingay ni Jesus Christ, nangutana mga sa kadisipulo, "Lord, nganong mga parables ang imong ginaingon? Nganong mga sumbingay imong ginaingon?" Unsay ang tubag? Kay ang kaalam gihatag ninyo, pero kanila wala. Palayag daw ko basa. O lang. Matthew 13:11. Ano makita ni Migsoon? Allah, naagi. Tuyo dahil sa Ginoo nga dili sayon ang pagkasulat sa Bible. Para ikatong mga ordinaryo nga walay espiritu sa Ginoo di to makasabot. Kanila wala kinigi tugot. Dili nila desisyon nga dili maminaw kundi wagid gitugot sa ila. Matthew 13:11. Klaro-klaro ni Migsoon. Walay lipod-lipod. Masakitan ni Migsoon. Then, ang pangutana, tanan ba ang gitagaan og kaalam? Ang tubag dili. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Daghan. Wa siya nagingon nga tanan. Mabasa? Mark 10:45. A ransom for many. It means dili day ang kamatayon niya para sa tanan. Kundi ransom or bayad alang sa kadaghanan. Many or daghan man ang term nga many. So dili di tanan. No? Matthew 1:21. She will bear a son, si Maria ang gignanan and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. His people ang giti-mention di Migsoon ha, dili all the people, kundi his people
from their sins. John 6:37, kinsa man ang his people. O nara, all that the Father giveth me, ang tanan nga gihatag kanako sa Amahan, shall come to me. Mo nang naamoron. Mo nang gitawagon mo, mo nang gawalihan mo nang gamaminaw mo, kay gitawag mo. Mabasa, Romans 8:30. Ang tanan nga giilan niyang daan, iyang gipili. Ang kato iyang gipili, mo iyang gimatarong. Kato iyang gimatarong, mo iyang dalon sa himaya. Kung yun ang basahan, may igsoon. Actually, taas na munggod kayo ang panahon. It's already 12. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh unto me, I will no wise cast out. Ang tanan nga gihatag ngadto kang Jesus Christ sa Amahan, ha? Dili sa iyang pagbuot sa imo ang kagalingon diha. Kung dili pagbuot sa Amahan nga ikaw di ay muduol kang Kristo. Mudawat kang Kristo. Munang mudawat gid ka. Dili kay ay magtuon ang uban nga kanang pili-pili diha di naman na kailangan mudawat diha. Ilaha. Ay na ilaha diha. Pili-pili nang ilaha. Di na kailangan mag-repent, di na kailangan mo tuo, di na kailangan mo wali. Kay pinili na lay kuno. Paano dire para ito ipasabot. Nga dili man na mao. Actually, gawaliha, gay may, unsa man gusto ka, walihan ta ka? Ana, dito. Gusto ka walihan para makasabot ka? Ana, dito maigsoon. Kay, kana sila, uhaw lang na sila sa, kay, mo nang mapirmi maingon, kaya mas kasabot. Pero kung makasabot di ka aning, unsa di ang imong pagtuo diha, yes, you have faith. Yes, we agree that. We 100% believe in that, the faith. Pero pangutana, imo ba na? Kaya kung imo na, it means, pwede pa mawala. Nga naman, mo nang uban di gato sa kaning osas kay ang ilang pagtuo nga ang ilang faith ila. Na ang atong faith kay gikan man sa Ginoo na baday ihatag sa Ginoo nga bawi-on sa Ginoo. Dili. Mo nang gato ta nga once saved, always saved. Kung iya ka, iya ka. Dili kay iya ka karon ugma dili na, dili. Hindi nga ang Ginoo. God is not slack concerning his promises. I am the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the wa siya nag-ingon na the goat and sheep. Kundili for the sheep. Karnero ang gihulagway. Unsa ang karnero? Sa iyang tuo, ang kanding sa iyang wala, ang kanding tinunglo, ang karnero paingon didto sa gingarian. Panundan ninyo mabasa sa Matthew 25:32. Mabasa na siya. No? But because of his great love for us, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even we were dead in trespasses and in transgressions. It is by grace you have been saved. Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. 2 Timothy 1:9. Ato abang desisyon? Who hath saved us? Kinsa nagluwas na to? Siya. And called us, kinsa nagtawag? Siya. Dili kita. Tawagang Ginoo igsuon, pangayag pasaylo. Gayuban mo gud nga na ang pagwali. But ingani, kinsa ga luwas ang Ginoo. Kinsa ga tawag ang Ginoo. And called us with an holy calling. Manang kita na ron ka kay holy man pud ang nagtawag. Be ye holy because God is holy. Not according to our works. Wala magbase ang Ginoo sa imong binuhatan. Sama sa gilansang sa cross nga hinumdumi ko Lord kumubalik ka sa imong gingarian. Unsa ingon niya? Masasala ka man. Or gilansang ka naman gani kay dako kay kagsala. No? Dili nga na migsoon. Kung dili sa ingon niya, karon dayon ubanta sa paraiso. Inga na migsoon ang gugma sa Ginoo. Wa siya nagbase sa imong kapalpakan. But according to his own purpose. Naragi klaro na. Kinsa nga purpose ang kaluwasan? Iya. Dili imo. Dili ni imo nga desisyon. Iya aning purpose. And kay atong pamatuan na migsoon karon. With own purpose and grace which was given us in Christ Jesus. Kano sa pagdawat nimo? Dili. In Christ Jesus before the world began. Klaro ni Megson. Walay lipod-lipod, walay sugar-coated ni. Ang imong pagtuo, humana na siya, daan gihatag. Mo epekto na lang na in God's perfect timing. Ang pagkabuhi sa Espiritu, sama daw sa hangin. Tanawang kortina, nilihok. Sama daw ana. Tanawang hangin. Pero wala ka kabalo, ahagi ka ng hangin. Ug asa sa taingon, gikan sa nihuyop dito. Kahit lang po nibalik ang kortina dito, di ka kahukom ba nga, gikan man dito ang hangin. Pero dito na, gihuyupan na, palit imong hinapay dito. Di ba? Di mo mahukman. It means, ingana ang hangin. Ingana ang pagkabuhi spiritually, dili ni mo mabutan. Klaro-klaro ni Mixon. I hope kasabtan ninyo ni. Kay mo ni ang nato masabtan. Human ani, kung makasabot ani, easy na lang din kayo ang pagsabot sa mga daily living.
nga ay tungod di sa Ginoo nganong ingani ko. Tungod di sa Ginoo nganong ingani ang iyang gipanghatag. Nganong gipsilutan ko ay tungod gid kay gugmahan ang Ginoo. Take note Megson, kung ikaw gani badlungon sa Ginoo pasalamati. Ngano man it means gigugma kaniya. Uban kay gamay sa Ginoo badlungon. Yes, nagugmahan makakasako Lord nganong ingani. For He chose us in Him before the creation of the world. No? The foundation ng term ani uban. To be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. Kinsa nga desisyon na pod? In accordance with His pleasure and will. Ginoo ang gabuot dili kita. No? Muni angay nimo iwali. Muni angay masabtan sa pinili sa Ginoo nga ay pinili maday ko mo day ni tuo ko. Acts 13:48 mabasa na no? Nga ang kadtong taganang daan, gipiling daan mooy ni tuo. Munang mo tuo ka? Matthew 25, nara. Matthew 25, 31 to 34. Happy kang mga Megson. 3 slides na lang. Matthew 25, 31 to 34. When the Son of Man come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory, and before Him shall be gathered all nations. Tibok nasod ni. And He shall separate them one from another. No, iyang lainon sa usag-usa as a shepherd, sama kuno sa gabantay karnero, nga iyang bahinon ang iyang karnero kaysa mga kanding. Unsa timaylan sa karnero? Kasagara karnero walay sungay. Kasi nakita ang karnero Megson. Naay mga sheep pasture dere. Naay sa Balingasag, adipet sa Lagonglong na nakay makita diya ang mga karnero. I think nasa zoo sa Malaybalay na mga karnero diya. Kung makabantay mo wala halos sungay. Ang kanding mabantay ni mo na gina permi sungay. Ang kanding. Then lahi pod sila. Lahi ra pod og balhibo ang kanding. Lahi ra pod balhibo ang karnero. Gayud ni pa gahimon og jacket ang wool sa karnero. As a shepherd divided his sheep from the goats, he shall set the sheep on his right hand. Kung wala mo kabulo sa verse Matthew 25, 31 to 34. He shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, iyang ingnon to na siyang too. Peminaw, unsay gingon? Come, ali. Ye, dali mo, blessed of my Father. Ali mo mga gipanalanginan sa akong amahan, inherit the kingdom prepared for you from, kanusa, pagtuon nimo, dili, from the foundation of the world. Klaro-klaro ni Megson. Mas morning accurate, rightly dividing. Now, ang pangutana nganong nito ka, kay gitagana ka. Paingon day kadaan dito. Kanusa nganong karon pa maganito nga tingulang na malayka. Kay wa man piniwali. Diba na yung mga regenerated pero wala lagi gitudluan. Wala gi nurture, wala gi paybalo. Sa man sa nang kaybalo kay wa po nagpaybalo. Di ba? So mo nang mustorya ko, muwali gyud ko. Di ko maulaw sa gahom o grasya sa Dios, ako gining iwali. Dawaton og sa dili sa maminaw, ako gyud ning iwali. Mo nang pasalamat ko, labi nag-inviteon ko ni Auntie Lids. Biyanay ko andito. Sige iwali ta. Ganahan ko wali anak. Ano man, posible nga na ay makadungog dito nga mga regenerated. Dili ko gawali atong nasa lungon ha. Mao ni. Dili. Basi niya. Amen. Basi mo ani. To bago niya ito. Amen. Siya di ta kauman sa tong wali. Dili to para sa patay. Muna akong basta mawali ko, I think kaunom na siguro ko nakawali sa patay, no? Ako ginang introduksyonan nga kaning akong wali dili alang aning natulog kundi alang ni ining naminaw. So kamo may naminaw para ni ninyo. Ano ko sila? Para basig ilang kasagra mo gud pagtuo sa basta walihan kay para sa patay. Actually akong giwali para ni sa mga naminaw karon nga aduna pay igdulungog. Mo na ako iklaro, dili kay para adtong patay nga akong walihan ha. Okay, ngani, Romans 8:29 to 30 man akong gingon kaniya. Those whom God foreknow, ang nailan kuno sa Dios daan, He also predestined. Kinsa ga predestined? Ang Ginoo, dili ang tao ang predestined. Nga gusto ko malangit. Gusto ko malangit ni Ginoo, gusto ko malangit ni siya. Dili nga na.
Ang Ginoo ang predestined to be conformed of the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, unsay iyang ibuhat? Kato iyang ilang daan, He also called, iyang gitawag. Kato po iyang gitawag, mo po iyang gi-justified, gimatarong. Ang tao di magtarong sa iyang kaugalingon. Gatarongon siya sa Ginoo, mo nang nagtarong siya. And those whom He justified, He also glorified. Romans chapter 8, verses 29 to 30. Ipang-take lang nila. Kung wala na mo'y panahon, pwede nyo basa-basahon. While, bisag isa lang ka verse kada adlaw. No? Kana akong ipangingon, may igsoon. Inyo din i-meditate. Gatakdo-takdo dahil ni tanan. Wala gid kay mabasa sa Bible nga gaka-contradict. No? Na kay mabasa dito nga tuo og dawat kan Jesus Christ. Lagi, pero padayon na gani nganong nidawat ka. Di ba iya mangyapon? John 1:12 nga ang tanan nga nidawat og nito sa ngalan gitagaag ka takos o kagahom nga memong anak sa Dios. Yes. Tinuod na, pero tanaw gani unsay sumpay? Imo ba na? Dili pagbuot sa lalaki, di pagbuot sa unod, kundi pagbuot sa Dios. Kumudlok sa din ka sa John chapter 3 verse 5, unsay requirement para motuo ka sa John 1:12? Ye must be born again. Mo na ang pagtakdo-takdo, mo na ang gitawag og rightly dividing the word of truth. Ayog focus ana nga verse kay ang Bible dili ra usa ka verse. Tan-awa unsay iyahang tugbang ug unsay iyahang ganang support ana nga nganong naing ana siya. Pangutan adayon kinsa giingnan, kano sa giingon para kang kinsa giingon ug nganong giingon. Nganong mutuo ka? Tanawa din ang sumpay. Ay, nganong nituo ko gibuhi man di ay. Mutuo ba ko bisag patay ko? Ay, dili man din makatuo ang patay. Ana na siya maigsoon. Dili kay imong ikarambula din dahil nimo tong usa ka verse, mula dito imong permi iwali. Then pagpangutan-on ka ani nga verse, di nimo masuportahan. Ingana siya maigsoon. Ang doktrina maigsoon is dili only one verse. Dili siya pwede nga ang one verse usa na naka Bible dili. Tan-awon sa nimo giunsab to pag-ingon sa ubang verse. Nga mohaom adto dili kay only one verse din mo na din siya permi dili. Tan-awa giunsab to sa uban. Na siya gitawag nato na siya og kanang parallel truth. No? Natun-an ako ni kang Uncle Fred sa una. Mo nagpasalamatan ginako siya nga niabot ni nga pagtulunan nga wisdom nga iyang gi share sa kuha og hantod nga gi-nurture og natakdo nako sa sige na kong study sa Bible nga agay ngano din gato ang tao tungod di ay sa grasya o gahom o gugma sa Dios. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Manginambog maginang tao. Ay, kadako na kog offering diha. Siyaro. Sayo kay ko. Perme ko present. Wala ko'y absent. Diba? Ako pinakadakog hatag diha. Dili nga na man. Dili mo ang basyan sa Ginoo. Nga ikaw luwason. Dili ni pili-pili. Uban mo gud nga pagtuo sa pagpili kay ngani. Ginoo pili ako. Dili ka, mubok ka. Dili nga na. Ay, putot ka. Dili nga na Ginoo magson. Humana ka gipili. Ang pagtuo sa mga uban nga wala kabalo aning pagpili, kay abi nila ay papilion. Sabot mo magson? Ang ilang pagtuo ay papilion. Dili. Before the foundation of the world, gipili ka according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Gipili ka. Wala pa ang tanan. Ang ilang pagtuo kaya pakapilion pag mutuo ka. Dili. 2 Timothy 2:19, ako lang irantro. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. Ang Ginoo nasayod kinsay iya. Ang pangutana, kano sa isa nasayod? Katong pagdawat nimo, magbalo na siya daan. Balo siya daan pilay maadtog langit. Muna ipangutanan nimo sa gatuan ng dili mo tuan ng election. Election ang tawagan ng pagpili maigsoon ha. So ipangutanan siya, kabalo ba ka nga nito ang Ginoo, kabalo ba ang Ginoo kung pilay maadtog langit? Kabalo, it means kabalo siya. Kaya nga gilisto na ba kay ngalandaan? Revelation 20:15, ang tanan nga wa masulat sa listahan sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. Ang pungutan na kanos agi sulat. Revelation 17:8, ang tanan nga wa nasulat sa listahan sa kinabuhi sa wa pa matukod ang kalibutan. Nagigi-mention dito. It means planado ang tanan. Dili aksidente nga nidawat ka. Dili aksidente nga nituo ka aning doctrines of grace. You must be preached. You must be shared
the truth kay mao ni ang angay may buan nato. 2 Timothy 2:19, sunod John 13:18. I am not speaking about all of you. Unsa ingon niya? Wala ko nagstorya para ninyo tanan. Ingon si Jesus Christ. I know whom I have chosen. Kabalo ko kinsa akong gipili. I-take na ninyo John 13:18. Kabalo siya kinsa ang gipili. But this is to fulfill the scripture, the one who shares my bread has lifted up his angels against his heel against me. Unsa ingon niya? I know whom I have chosen. Kay balo siya daan kinsa iyang gipili. Kano sa nagpili? According as he had chosen us in him before the foundation. Takdo na maigsoon. Sunod, John 6:64. Kini gi-declare ni Jesus Christ nga aduna gyud magbetray, magbudhi niya si Judas Iscariote. However, there are some of you who do not believe. Kami na maigsoon ha? Naagi di ay balo na Jesus Christ kinsa di mo tuo og mo tuo. Na? However, there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning. Kano sa? From the beginning. Dili kay pa siya kabalungan tuod ka. Kano sa kanito oh? Dili nga na. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe. Balo siya daan kinsa di mo tuo mo tuo. And who would betray him? Kinsay mo budhi kang Jesus Christ. John 6:64. Revelation 20:15, ako na nang giingon kaniya nga ang wa masulat sa listahan sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. Revelation 17:8 kinsat kanos agi sulat, so wa pa matukod ang kalibutan. Revelation 13:8 pod na siya mabasa. 17:8 og 13:8 sa Revelation. Sunod, Episo 1:4 kanos agi sulat, gipili ka so wa pa matukod ang kalibutan. Acts 13:48 nganong nituo ka kay gitagana ka na. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life, unsay gisumpay? Believed. Na ay ed, it means mituo ka, mituo ka, or mituo ka tungod kay ikaw ordained to eternal life. Gitagana ang Bisaya ana, gitagana kang daan ngadto sa kinabuhing dayon. Mo nang dita mabalakag gamay rata or daghanta. Kay ang nay katungod ana, ang uban manggod kay, gamay rata. Gaka-discourage. Discourage ka. Mo discourage ang Ginoo sa imo ba? Actually, ang ito, ang buhaton na nas masimba lang ta. Bahalag pila rata. Bahalag maihap ra sa tudlo. Basta kay, nisimba ka. Kay mo na ang gusto sa Ginoo nga mo simba niya. Episo 1:12. Mabasa na siya. Unsay purpose nimo diri sa kalibutan. Mark 16:15 mo na ako di ko maulaw. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Sunod, go into the world and preach the gospel to all creation. Mark 16:15. Mabasa na no? Sunod kay Romans 10:14-15. How then can they hear? They call on me, one they have not believed in, and how can they believe in one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Or how shall they hear without a preacher? Mo nang mawali ta. Ang uban bagto kay tungod kay pinili din ako na mawali. Mawali. Aron makabalo tong, makadungog tong mga gipang pili. 2 Timothy 4:2. Preach the word, be prepared in season and out of season. Dawaton og sa dili iwali. Ay mag-awat kang Jonah. Unsay gibuhat ni Jonah? Gipawali siya sa Nineveh, niadto siya Tarsis kay di, Lord, di man na mo tuong tao diha. Talahubog. Patyong ko diha, Lord. Dadi sibat siya. Asa paingon sa Tarsis. Og sa diyang gibagyuhan iyang gisakyan nga bangka or baroto or barko. Nagtulog ra in town siya, no? Hapit na nayabo ilang barko. Og sa diyang nakita siya nga bara nagtirugaha, no? Imba ka tagtirugaha tag kay unsa nang gakamatay na ta? Agkapatay agkabatay kid-on. Baka na tagtirugaha, no? Noon sa demo nga noon sa tatawa yan, ngorta atong butang gipanglabay na dito. Tunas dagat. Turo. Bitaw ako bitay hinungdan ani, ana siya. Ilabog ko ninyo. Gilabog din siya. Og nay isda nga giandam ang Ginoo. Ingana ang plano sa Ginoo Mixon. Ingana ang trabaho sa Ginoo. Nasa iga pangbuhaton nga dili nimo masabtan. Nisibat man si Jonah. Mo to. Nisibat day ka kikaon siya sa dako nga isda 3 days and 3 nights. So conclusion na gyud. Salamat sa Ginoo. The message is clear. The word is necessary. Ang pulong kinahanglan.
Dili pwede ni yamid-yamiran, dili pwede nga anang hilom-hiluman. Ako gining iwali. Man is unable, ang tao di gid kakaya. Dili makasabot. Sa atong gibasa ganiya, God is sovereign. God is powerful. Preaching is essential. Ang pagwali kinahanglan. Aron makabalo. Tanawa karon no, nay uban ay pa nakadungog ani. Muna kinahanglan iwali. God does not wait for man to understand. Di kinahanglan ang Ginoo magulat-ulat kuno sa kamo sabot. Kay siya gahatag sa pagsabot. He makes him alive so that he can. Buhion ka para makasabot ka. Take note, ang patay dili makasabot. Final exhortation, preach the word, hear the word, trust the word, live by the word. Because when God speaks through His word, dead sinners live, blind eyes opened, and hardened hearts are transformed. I will give you a new heart and a new spirit within you. Ginoo ang gahatag sa kinabuhi. Dalaygon ang pulong sa Ginoo. Salamat kaayo sa takna nga atong nadunggan ug nahusan ang pulong sa Ginoo. Iwali gyud ang pulong. Dili pwede ilom-ilom. Dalaygon ang pulong sa Ginoo, akong ibalik ang panahon sa leader.